When the world paused, when uncertainty filled every home, God opened a door. In the middle of the pandemic, a simple noontime program began. A program for information, for timely guidance, and most importantly, for answers the Bible way. Led by Pastor Gil M. Lorena, the Baptist Lunch started with one mission: to bring truth, hope, and guidance every day at 12 noon. Day by day, message by message, God used this platform to reach hearts, strengthen faith, and give clarity in confusing times. From one program, God allowed more to grow. Sharing wisdom for the body, guiding the teens and young people, preparing hearts for future families. What started as a response to a crisis became a continuing ministry. Through every challenge, every broadcast, every viewer, God has been faithful. 6 years later, the mission remains the same: to inform, to guide, to point people back to God. This is not just a program. This is a testimony of God's provision, of God's faithfulness, of lives being changed, one noon at a time. Amen. A blessed afternoon po sa ating lahat. At muli po ay nagbabalik po ang inyong favorite noontime show, The Baptist Lunch. Yan, kompleto na po kami. Hindi po Tres Maria, may lalaki po dito. Paalala. Muli po, good morning po sa ating lahat. At sa ating pong mahal na Pastor Gil Lorena, ang executive po. No? At lahat, mga kapatid, ay salamat po sa inyo pong patuloy na pangunguna, Pastor Gil, sa programa pong ito. Kahit na walang ating mahal na pastor, siya pa rin po yung umaalalay sa atin. Siya nagbibigay ng mga topic na dapat natin pag-usapan sa kadahilanang siya po ang nakakaalam ng pangangailangan po ng simbahan. Kaya maraming salamat po, Pastor Gil, at sa mga hindi po nakakaalam ay talagang nasa biyahe po ang ating mahal na pastor with his company. Hindi ko nasasabihin kung sino, pero mga great men of God po ang kasama ng ating mahal na pastor. Okay po, kaya please do include in your prayers the safe travel of our pastor po, mga kapatid. Nabagit niya naman kung saan siya pupunta nakaraan. Pag-pray niyo po at naway maging malaking blessing po sila
asan man po sila naroon o asan man po sila pupunta. Alam niyo naman ang ating mahal na pastor, wala talagang bakasyon yan. Yan ang pinakaano niyan, yung punta-punta ng ibang lugar, pero magpipreach pa rin po yan mga kapatid. Kaya sama niyo po sa panalangin po ang ating mahal na pastor. And of course, sa lahat po ng mga kasama po natin na nakasubaybay na po sa ating pong programa, magandang umaga po sa inyong lahat. And of course, kay Ma'am Marnelli, ma'am, good morning po, ma'am. Ma'am Cynthia, good afternoon po. Lampas na. Okay po, good afternoon po sa inyo. And of course, kay Sir John, kay Sir Romir, ang ating mga dakilang operators. Maraming salamat, Sir John. Sir Romir, sa inyong walang sawang pagiging pagpapala po sa programa po ito. Muli po, good morning po sa ating lahat at enjoy po natin ang ating programa sa umagang ito. Of course, lulubos-lubusin ko na ang aking asawa, mahal na Maisel Landicho. Magandang hapon sa iyo. At kay Arzel, Queen Arzel, South Border Family, good morning sa inyong lahat. Enjoy po natin ang programang ito. Ma'am Marnelli. Good afternoon sa inyong lahat. Busy ako kaka-share. Hindi pala siya supported. Hindi nagla-live. No? Yung live video, hindi pwedeng i-share sa story. Anyway, hinahanap ko yung way na ma-share siya. Hello! Good afternoon po sa inyong lahat. At nangangamoy pho pa po kami dito kasi may kasama kami kumakain ng pho. Hindi, good afternoon po and welcome back, Ma'am Chang. And sa lahat po ng mga nanonood ng The Baptist Lunch, especially sa mga suki natin sa Davao City, si Ma'am Imelda at si Zai na cousin ko, good afternoon. And syempre sa aking sister-in-law dyan sa Tanawan, Batangas, talagang napakaganda ng inyong tanawin dyan sa Tanawan. Napadpad po kami kahapon sa Taal Lake. Wow! The perfect sunset ever. Mainit po, pero hindi mo siya masyadong nararamdaman. Tsaka ang lalaki po ng tilapia sa gawing doon. At balita ko, ang mura ng kilo. Kasi hindi kami nagdala ng styrobox, kaya hindi kami bumili. So, good afternoon po sa lahat ng ating suking taga-subaybay. At ganun din po sa mga viewers natin worldwide. Kay Ma'am Flor Solomon, yan, suki natin from Japan, pahingi ng snow. At, at syempre yung mga nagre-review sa atin, si Ma'am Loy sa Paris. Diba? Malamig din doon ngayon. Ingat po kayo lagi and wag po kayong aalis. Abangan nyo po ang ating topic ngayong tanghaling ito. We will have a very interesting discussion. Thank you. Nako, welcome back to me. Magandang tanghali po sa inyong lahat at nandito muli ang The Baptist Lunch, ang Mother's Edition. Nakita ko si Ma'am Cecil. Hello, Mami. Si Ma'am Helen Kapunda na talaga namang ever na talagang ating suki natin yan. At syempre, si Ma'am Belia Quiñones na talagang iniisa-isa pa tayo. Hello to itong mga, si Ma'am Leticia Randa. Parang wala pa akong nakikitang mga natin. Mga mission natin. Syempre, Sister Lydia. Hello, Leeds. Ma'am Leeds Fusin. Syempre, maging si Ma'am Yang. Hello, Ma'am Yang. Hello, how are you? Naku, ang sarap pumunta dyan. Punta tayo sa mga beach. Oo. Nandiyan. Baka nanonood siya sa kabilang building. Zoo! Hello, Ma'am Yang. Nako, walay ako ngayon talaga. Si Ma'am Mary Gonzaga, ang aking kaibigan dyan sa Central East. At syempre, si Ma'am Ami Cabrera, mga taga Central East. Ayun dyan si Yang, ito. Nanonood siya kahit nandito. Hello, Yang. Pag-uwi nyo, sama kami. At syempre, sa buong West Bank. Parang wala akong nakikita sa West Bank natin. I-forward mo nga, partner, sa ating mga West Bank sige, dyan.
Siyempre, sa ating mahal na pastor, magandang tanghali po sa inyo at sa aking pamilya. Hello, Brother Noel. Habang may pinupukpok siya kanina nung paalis ako, ewan ko ba, parang nagkakabit siya ng solar light. Naku, ang ganda ngayon mag-solar. Ano? Full Oo. charge na full charge. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa mga solar lights ko. Ang liwaliwanag. Opo, magdadagdag pa ako. Eksakto, dahil magmamahal ang kuryente, tiis-tiis tayo. At yung mga nakaka-afford na magpa-solar panel, sana, oh. At syempre, magandang tanghali po kay Sir RG, Ma'am Marnelly, Amen, at sa amen, ma'am. ating Good afternoon po. mga pinagpipitagang mga boys dito. Si Brother Rumir at si Brother John John. Hello po. Hey, Brother John John. Tanghali po sa lahat. May bagong pangalan na binyagan ni Ma'am Cha. Amen. Thank you po, Ma'am Cha. Tama po, Jan. Jan lang siya. Jan ka lang muna. Jan ka muna. Amen. Thank you po, Ma'am Marnelly. Thank you po, Ma'am Cynthia. Yeah, meron na rin po nakasubaybay sa South Border family. Nandiyan po si Ma'am Blessy, Jeronimo. At nandiyan din po si Ma'am J. Ma'am J. Soberano, Ma'am. Good morning po sa inyo. Hindi ko alam kung nasa market na po siya o papunta pa lamang po. Good morning po, Ma'am. And then, ganun din po sa aking pinakamamahal na asawa, Ma'am Maisel. Nakasubaybay na po siya. At si Arzal, nakikinig po talaga siya. Okay po, muli po isa po mapagpalang umaga po sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sa muli pong pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama sa napakagandang programa pong ito na for 6 years ay talaga naging blessing po sa atin, and up to this time, mga kapatid, ay patuloy po na nagiging blessing po sa bawat isa po sa atin. And I am encouraging everyone to share the link, pass the link sa inyo po mga kakilala. Di natin alam kung paano ang Diyos kikilos sa buhay nila through this program. At alam sa totoo lang, siyempre, lalo na mga prinsipyong pinag-uusapan natin dito, talagang bago sa mundo eh. Talagang, at least di natin alam, ma-enlighten sila, mabuksan ang kanilang kaisipan, mga kapatid, at pagdating sa mga bagay na totoong sagot sa kanilang problema. Lalong-lalo na po pagdating sa pamilya po. If they have family problems, we have a solution here in our program, and it is always based on the Word of God. Kaya please do share the link, pass the link, and encourage them to watch with us, mga kapatid. Okay, at mga kapatid, tuloy-tuloy pa rin po ang pag-uusap po natin about sa triangle of marriage na inumpisahan po ng ating pong mahal na pastor, and our goal is to strengthen, mga kapatid, the triangle of marriage, at hindi babaguhin, mga kapatid. At sabi ko nga sa inyo nakaraan, mga kapatid, yun ang the best na shape when it comes to family, mga kapatid. The triangle of marriage na kung saan ang Diyos ang nasa taas, ang nasa baba ay ang nanay at ang tatay. At kung ano man makikita ng kanilang anak, could you imagine, mga kapatid, yun ang magiging prinsipyo nila sa buhay. Yun ang magiging perception nila, mga kapatid, sa kanila pong buhay. Di ba napakaganda yung si nanay, si tatay malapit sa Diyos, yun ang nakikita ng anak. Walang pipiliing nanay, walang pipiliing tatay. Nakuha niyo po, parehas silang pipiliin. Sa kadila ng parehas, silang dadalhin sa Panginoon. Okay, kaya maraming salamat po sa ating mahal na pastor na inopen po yung ganitong talakay na sa totoo lang, kailangan pong maunawa ng bawat isa. Sa kadila ng kung bakit marami pong sirang pamilya, sa kadila ng hindi po ito nasunod eh. Nakuha niyo po, nag-invento ng kanyang shape. Mga kapatid, ang daming nasusunod. Hindi lang po anak, di ba? Ang daming nasusunod. Ngayon, pati aso nasusunod. Nakanya po, pati ang, tawag, biyanan ba yun? Biyanan, may mga ganun na, mga kapatid, di ba? Ang dami ng nakikialam sa napakagandang disenyo ng Diyos sa family. Kaya dapat maunawaan po ng bawat pamilya po yan, especially yamang ito pong episode na ito is for the mothers, at para po sa inyo to, ay dapat kayo po ang unang-unang mabibless po dito. Kaya in connection, mga kapatid, sa tinatalakay po natin, mga kapatid, the triangle of marriage, ay ating gusto ko sa rewind, alam ko ilang beses na natin pinag-usapan din dito with our pastor, Sir Maki, yung sa virtuous woman. Virtuous woman, mga kapatid. Virtuous woman. At sa kadila ng, alam mo po, pinag-aaralan ko yung
yung katangian ng isang virtuous woman, mga kapatid, siya yung isang babae na merong kakayanan na may strengthen yung triangle of marriage. Nakaya niyo po, siya yung isang babae na hindi ko kontra sa pinag-aaralan natin ngayon, ma'am. Hindi ko kontra sa tinuturo ng ating mahal na pastor. Kaya kung meron man tayong magandang kukuning example based on the Word of God, ay walang iba kundi yung virtuous woman. Walang pangalang ibinigay, pero mga kapatid, siya po ay virtuous. Okay? Kaya sabi po dito in Proverbs chapter number 31, verse number 10, who can find a virtuous woman? For her price is far above rubies. Alam naman natin mga kapatid, pag rubies ang pinag-usapan, it is a precious, one of the precious stones, mga kapatid. Talagang during the time of Solomon, talagang valuable ito. Talagang kumbaga, talagang maraming nag-aasam-asam nito. Pero could you imagine, mga kapatid, could you imagine, sabi ng Bible, yung isang virtuous woman is far above rubies. Not just above rubies, but far above rubies. Ibig sabihin, talagang when it comes, mga kapatid, sa value, walang pwedeng ikumpara sa virtuous woman. No one can be compared to a virtuous woman, mga kapatid, because of her value. At malalaman niyo kung ano nagbigay sa kanya ng value, yung kanyang maayos na relasyon sa Diyos. Yan ang pinaka nagbibigay ng value. Sa totoo lang, ano bang value ng buhay natin kung walang Diyos? Decision natin, pang mundo lang. Decision natin, pang sarili. Wala talaga eh. Pero could you imagine, if you have a good relationship with God, mga kapatid, maraming tao makikinabang. Maraming tao makikinabang. Kaya sabi po dito in verse number 30 of the book of Proverbs, chapter number 31, favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord. Sinong woman na tinutukoy dyan? Yung virtuous woman. And the woman that feareth the Lord, she shall what? Be praised. Could you imagine? There is an assurance of of a reward. Yung praise, mga kapatid, reward na yun eh. That's not her motive, pero kumbaga previous. Nakuha niyo po. Pero ano pong pinakadelan? She has a good relationship with God because he feareth the Lord. He feareth the Lord, and because of that, mga kapatid, could you imagine? Napakaraming taong nagpupuri sa kanya. Napakaraming maraming tao na kung saan ay talagang natutuwa sa kanya. At ang kagandahan dito, unang-unang tao na natuwa sa kanya, yung mga kasama niya. Mapansin niyo po, yung mga kasama niya. Kaya verse number 28, her children are raised up and call her what? Blessed. Her husband also, and he praiseth her. Could you imagine? Meron siyang anak, meron siyang asawang lalaki na kung saan, mga kapatid, ay naniniwala sa kanya. Nakuha niyo, mga kapatid, sa mga nanay, kung meron mang unang-unang aasamin ng isang nanay, mapaniwala yung asawa niya at anak niya. Di bali lang hindi mo kagad mapaniwala yung ibang tao. Pero yung lagi mong kasama, mapaniwala mo, ay sasabihin ko sa iyo, talagang totoo yan. Nakuha niyo po, kaya could you imagine, ang kanyang mga anak, ang kanyang asawa ay natutuwa sa kanya. Because of her what? Her character. Meron siyang maayos na character because the virtuous woman is a woman of character. Okay lang po, medyo bigay ko lang po sa inyo ang meaning kasi mamaya may mga, at least para mamaya may mga sasabihin po si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia regarding this at sa kadela ng experience-wise, mga kapatid, sa kanila ko ipagkakatiwala sa inyo. Okay po, who can find a virtuous woman? Alam niyo po yung virtuous po dyan, isa sa meaning po na binigay is man of valor. Okay, hindi lang po ito pumapatungkol sa sa babae, sa lalaki po sa tao po ibig sabihin, man of valor. At pag sinabing valor, mga kapatid, pag sinabing valor is strength of mind or spirit. Strength of mind or spirit that enables a person to encounter danger with firmness. Yan po yung isang valor. Alam natin, may napanood ako man of valor. May palabas na ganun eh.
na meron siyang mission na na-accomplish niya. Parang imposible, but because of his dedication, na-accomplish niya. Pero alam niyo pong unang naging matapang sa kanya, hindi naman yung physical yung isip. Firm yung isip niya. Maayos yung spirit niya. And he believes na that he can accomplish his mission. Nakuha niyo po, ang unang fix na makikita, ang unang matatag sa kanya mga kapatid, yung kanyang isip. Firm yung kanyang isip, yung kanyang spirit ay maayos na naging dahilan upang magkaroon siya ng tamang execution. Could you imagine? Kaya mga kapatid, sabi nga, naalala ko yung preaching ma'am ni Pastor, na the hardest battlefield in life is your mind. Pag sumuko na ang isip na, wala na. Suko na yung pananalita mo, suko na yung kilos mo. Pag sumuko na yung isip mo, pag sumuko na yung spirit mo, pag bagsak ang spirit mo, low ang spirit mo, low ang isip mo, mga kapatid, wala na. Kahit gano'ng kalaki ang katawan mo, atras ka. Diba? Kahit gaano kalaki ang katawan mo, atras ka. Naalala niyo po kay Gulayat, lalaki si Saul, talagang kompleto na siya. Pero yun lang, bagsak yung isip, bagsak yung spirit. Kaya yung David, na bata-bata, could you imagine, siya yung may lakas ng loob, siya may fix na kaisipan, siya yung nakipaglaban. Ibig sabihin, itong woman na tinutukoy dito, mga kapatid, virtuous woman, mga kapatid, meron siyang fix na kaisipan. Nakuha niyo po, matibay, strength in mind, strength of mind, or spirit. Alam niyo po, yan ang kailangan ng bawat family ngayon. Isang nanay na merong kalakasan sa pag-iisip and even in her spirit. Yun ang kailangan. Kaya mapansin niyo po dito sa church, ang pinapatibay sa atin, isip. Pinapakatibay sa atin, spirit. Pinapalakas yung spirit natin, pinapatibay yung isip natin. Hindi dito finifeed yung emotion. Kasi pag emotion na, iyakan na lang kayo sa bahay. Pero walang naluluto sa problema. Pansin niyo po ba yun? Pero pag merong prinsipyo ang nanay, mga kapatid ko, bakit nanay ang pinag-uusapan natin? Kasi Tuesday nanay ang pinag-uusapan. Tuesday ngayon, mga kapatid. Sa lahat po ng nanay na nakikinig, napakalaki po ng parte po ninyo sa inyo pong family upang ma-strengthen yung triangle of marriage. Sa unang pinag-usapan natin, naalala nyo po, yung magulang, yung tatay nasa trabaho. But in the absence of the husband, dapat merong nanay na matibay. Merong nanay na strong in spirit, strong in mind, mga kapatid. Yan ang kailangan na kailangan. Kasi sa totoo lang, madaling magapi ang mga nanay emotional. Sa emotion, sa feelings. Pag sabing emotion, it is based on feelings. Kaya, could you imagine, mga kapatid, napakapalad natin na nasa simbahan tayo na ang pinapalakas sa atin spirit. Pinapalakas sa atin yung isip. Nakanya po, na pag nag-decision ka, hindi dapat based on your feelings, emotion, but it should be based on the truth that you heard from the Word of God. It means conviction. Amen? Conviction. Alam niyo po kung bakit maraming pamilya ang nasisira sa kadila ng problema, emotion ang nangunguna. Kaya could you imagine, mapansin niyo po yung virtuous woman dito. Mapansin niyo po, sabi ng Bible, verse number 11, the heart of her husband that safely trusts in her. Kilala na siya. Kahit saan po ano ko yung asawa ko, may tiwala ako dyan. Mga kapatid, hindi biglaan kaya makuha yung tiwala. Na-build yan. Nakilala na siya ng asawa niya. Na talagang katiwala siya, mga kapatid. Ibig sabihin, trustworthy siya, mga kapatid. Could you imagine verse number 8, her children arise up and call her blessed, her husband also, and he praised her. Kumbaga, nakilala na siya, nagganon siya. Mga kapatid, meron na talagang character. Pag sinabing character, consistently doing what is right. Sanay na siya na gumawa ng tama. At hindi, naniniwala ko, nandito si Ma'am Cynthia, andito si Ma'am Marnelly. Wala namang bigla ang nanay na merong kagad na character Nabibuild yan. Amen? Nabibuild po yan. Kaya naniniwala ko kay Ma'am Marnelly, kay Ma'am Cynthia, malaking tulong ang simbahan kung bakit na-build ang kanilang character. At hanggang ngayon, nasa proseso pa rin po. Pero ang maganda dito, nade-develop, na i-strengthen na yung kanilang character. Nakuha niyo po yun?
na sa totoo lang, kung ikukumpara natin sa ibang nanay, sabi sa inyo, sa mga kananayan dyan, alam nyo, humahawak kayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Sa ibang nanay, parang ang tawag sa, ang corny naman, bakit naman? Di ba? Ang ano naman, bakit ganyan ka naman sa anak mo? Masyado ka namang ano sa anak mo, mahigpit. Siyempre, naniniwala ko, si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly, may mga nakausap na rin siya na hindi sila po, na hindi natin kaprinsipyo. Mamaya maririnig siya kaya kung ano po yung mga narinig nila na maaring kaya nila nasabi yung kasi hindi naman nila naunawa ng isang natin. Kanya po, pero ang tanong, eto ang tanong, sino ngayon na nakikinabang? Sino ngayon na may amen sa dulo? Sino ngayon na may totoong kasiyahan sa dulo? Sino po yun? Yung nanay na nanindigan sa prinsipyo. Verse number 25, sabi dito, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Diba? Mayroong siguradong kasiyahan sa isang nanay na ninindigan sa katotohanan. Nakanya po sabi dito, strength and honor are her clothing, and she shall rejoice in time to come. Aba, mga kapatid, may mga sasabi ang ibang dinaunawa ng prinsipyo natin dito, mga kapatid. Huwag ka magpadala sa asawa mo. Kung imagine, ang pinipreach dito, sumunod sa asawa, ang maririnig mo sa mga tama kasalamuha mo, ganito. Tapos pagdating sa anak, dapat maluwag ka. Kasi magre-rebelde yan pag masyado ka naging mahigpit. Sounds familiar. Sounds familiar, pero mga kapatid, yun naman totoo naman magre-rebelde kasi sa iba naman pag namalo, hindi naman talaga walang explanation, 'di ba? Pag nagalit, walang halo pa. Dito naman mga kapatid, hindi eh. Iba naman sa atin dito. More on explanation, more on turo at pinapaliwanag kung bakit gagawin yung ganito. Sa labas, pag galit talaga. Hindi bunga ng pagmamahal, bunga ng galit talaga. Pero tayo dito, tinuturuan tayo na pag namalo ang tatay at nanay, bunga dapat ang pagmamahal. Paano yun? Ine-explain. Kaya mga kapatid, nandito si Ma'am Marnelly, nandito si Ma'am Cynthia, naniniwala po ako mga kapatid na meron silang masasabi pagdating sa bagay na yan, the way na sila po ay, yung time na sila po ay nag-stand mga kapatid. Naniniwala ko, kaya ako naman gusto pong makapakinig kayo mula po sa kanila ng gaya po na nabanggit ko sa kanila, may mga naririnig din sila. May mga nakakausap sila, syempre. Hindi naman porket Kristiyano tayo, hindi na tayo nakikipag-usap sa mga believers. In fact, kinakausap natin sila. Si Ma'am Cynthia, nakasama ko po sa area. Si Ma'am Cynthia po, nakasama ko sa area. Si Ma'am Marnelly, makakasama ko pala. Hindi, joke. Diba? Siyempre, expose tayo sa tao. And once we expose, di natin alam, di ba? Makakasama sa area of responsibility. Dito, area of responsibility natin, ma'am. Kasama na pala. Okay, mga kapatid. Naniniwala ko na may mga narinig sila sa ibang tao. Minsan, kahit hindi lang sa unbeliever po. Maging sa believer. Mga kapatid, may mga narinig sila na ako'y naniniwala. The more na naririnig nila yon, siyempre, alam na nila yung isang dito. Siyempre, hindi naman nila ini-insist. Pero mga kapatid, naniniwala ko mga kapatid, na yung naririnig nila sa ibang mga kapatid, mga unbeliever, even kahit sa mga believer na walang pang prinsipyo ng salita ng Diyos, alam ko sa isip pa lang nila, kina-counter na nila. Tama po ba? Sa isip pa lang. Nagsasalita pa lang mga kapatid yung kausap nila. Ako'y naniniwala na kina-counter na kagad nila sa isip nila. Ito ang sabi ng yan ang sabi ng pero ito yung sabi ng Bible. Hindi pa nila sinasabi. Minsan nga, naniniwala ko, nag-aalangan magsalita si Ma'am Cynthia, si Ma'am Marnelly. Kasi di rin naman nila maunaw. Pero let's hear from them mga kapatid regarding po sa issue po na ito at regarding po sa pinag-uusapan natin, lalo na po dito sa virtuous woman na tinatalakay po natin. Let's hear from Ma'am Marnelly. Ma'am Marnelly. Experience to mga kapatid, experience. Actually, nire-review ko yung discussion ni Pastor Hill noong 2022. January 2022. Kasi ang dami niyang sinabi na mga prinsipyo. So, isi-share ko po sa inyo para ma-review tayong lahat, 'di ba?
Ang prinsipyo ay pinaniniwalaan niya na ito ay tama at ito'y kanyang ginagawa. In every promise, you expect something. Amen. But when you do something and expect something in return, you end up frustrated or depressed. Sa virtuous woman story, pinili ng babaeng gawin ito. Kaya siya tinawag na principle. That is character. Yes po. Amen. Di ka magkakaroon ng rest kung di ka magtitiwala. Ay, salamat. Nakakapag-rest na ako ngayon. Totoo po yan. Mas tinataya ng babae ang kanyang buhay para, ito talaga, ang ganda nito sinabi ni Pastor, mas itinaya ng babae ang kanyang buhay para hindi na itataya ng lalaki ang kanyang buhay. Verse 11. And gumawa ng tama na walang expectation ng kapalit. And that give and take is not biblical. Because sometimes it's a one-way traffic. Sometimes loving someone is one way, but because God puts you there, then you have to do it, diba? Sabi sa verse 12, she will do him good and not evil all the days of her life. Ang maging matinong asawa ay hindi aksidente, kundi pinipili. Yon. Si Ma'am Chang na yung sa iba. Kasi ang haba nitong mga discussion namin nung time na to, di ba ma'am? Parang ilang linggo yun na hinimay talaga ni Pastor ang virtuous woman. And that there was a time that, naniniwala ako sa mindsetting, sabi niyo nga kanina, Sir RJ, na yung mind mo, yun talaga ang susi ng lahat. Doon ang umpisa ng lahat. So, meron akong habit before, ngayon hindi ko na siya nasusunod everyday, na yung alam mo yung mga sa Proverbs, pinipili ko yun, pinipersonalize ko. So, kunwari, sabi niya, virtuous woman is a crown to her husband. Sasabihin ko, I am a virtuous woman. I am a crown to my husband. I will do him good and not evil all the days of his life. Inaano ko yun, Personal. pinipersonalize. And then dahil doon, unti-unti yung isip mo na, oo nga no, gagawin ko to. Ganon din sa ating tayo sa ating pagsasalita sa ating asawa at anak. Kaya nga very careful ako kapag, alam mo, pagka nagsasabi, ay, ano yung batang yan, walang pag-asa yan. Gaganin ko, in Jesus' name, I rebuke you. Kasi hindi pa tapos ang Panginoon sa'yo. Hindi pa tapos ang Panginoon sa akin, sa asawa, sa iyong asawa, sa iyo, at sa iyong mga anak. So, do not say that. Meron ako sasabihin ko kay JJ at kay Jeremiah, pag galit na talaga ako, huwag niyong antayin na magsasalita ako ng masama. Hindi mo talaga, I never say na, I hope you will experience. Hindi, baliktad ako, sasabihin ko sa kanila, I pray that you will not experience kapag nasasaktan nila ako, that you will not experience what I am experiencing. Kasi usually, di ba, pag galit yung mga nanay, dapat ganito, ma-experience mo, di ba? Parang i-curse mo tuloy yung anak mo. Ako baliktad. Sasabihin ko, I pray that you as a parent, when you become a parent, hindi mo dadanasin tong nararamdaman kong sakit. Ganon. So, yun? Conscious yun na pag-iisip. Prinsipyo yon na kahit nasasaktan ka, pipiliin mo. Ako kasi po, lumaki talaga ako since I was young na there is power in your word. Kahit nung hindi pa ako born again, alam mo yon, lalo na nung nakilala ko ang Panginoon, talaga, kaya pala, dun pala nanggaling lahat yon na there is power in your word. At dun din ako natutong tumahimik. Kasi badaldal pa rin naman ako ngayon. Sa lagay na to, tahimik na to. Pero I know when to speak. I know when to open my mouth. And I learned that from the principles galing sa pulpito, sa Bible na naririnig natin. So, ang ibig ko pong sabihin, yung pagiging virtuous woman, natututunan yon. At pipiliin mo lagi na maging virtuous woman ka dahil yun ang tama. And ang nakakatuwa, Ma'am Chang, di ba, if we will look back, 4 years ago na yon, talagang may nagbago. Alam mo nung sinabi ni Pastor, di ba nag-review tayo, tapos sabi niya, ito si Marnelly, ito si Cynthia. Sabi ko, oo nga, no? Kasi hindi mo siya ma-realize until someone tell you na iba ka na. Nag-mature ka na. Oo nga pala, nag-mature na pala ako. Hindi mo man maalala when was the last time
na nag-aha moment ka, nag-decide ka na magbabago ako para sa ikakasaya ng Panginoon. Hindi yun hindi ka magbabago para i-please mo yung asawa mo, i-please. Kasi yun, magfi-fail ka Kasi 'di ba, makasalanan din yung asawa mo, makasalanan ng anak mo. Pag sila ang titignan mo, pag nadapa sila, di masasaktan ka din, 'di ba? Pero kung ang isipin natin, i-please natin ang Panginoon. Magiging virtuous woman ako para sa Panginoon. Then that would be the greatest gift that we can give to God as mothers and as parents. Amen, amen. Ma'am Cynthia. Kapag binasa natin yung Proverbs chapter 31 verses 1 to 31, para mababurn out tayo. Ma'am, Diba? kaya hindi ko na binasa lahat. Wag Oo. na. Pero hindi ito sa ating mga nanay, hindi po ito checklist o listahan para sabihin natin na eto lang ako, eto yung gagawin ko, eto. Kundi ang sinasabi dito, it is more than a principle. Hindi ito yung checklist na eto. Na kapag hindi natin nagawa yung isa, hindi na tayo virtuous. Kundi ito yung nagiging principle natin at nagiging gabayan ng ating buhay. At hindi natin sasabihin na it is about a woman who is seeking to be perfect. Hindi po ito yung magiging daan para sabihin natin na hindi ako, yung parang manghihina ka kasi hindi naman ako virtuous woman. Ito yung sinasabi sa Proverbs 31. Wag po tayong manghina dahil lang sa sarili nating interpretation, kundi ito ibinigay sa atin ng Panginoon. Yun nga, sabi dito sa verse 1 pa lang, the words of King Lemuel, the prophecy that his mother taught him. O di ba napakasarap na marinig ito sa ating mga anak. Iyon yung magiging batayan, yung legacy natin. Yun, yung pinaka-legacy natin. Hindi habang panahon andito tayo sa mundong ito, nabubuhay tayo na kasama natin yung mga anak. Pero pagdating ng araw, bagamat ako talaga, babae ang mga anak ko. Kaya dapat makapag-iwan ako ng magandang legacy sa aking mga anak. At katulad din ng sinasabi ni Sister Marnelly, hindi man siya pinagpala na magkaroon ng anak na babae, pero umaasam pa. Siyempre, sama natin sa prayer. Totoo ba yun, ma'am? Totoo ba yun? Oo, pinagpe-pray namin yan Pag-uusapan pa namin Pinag-uusapan namin Ay, kung yan pinag-uusapan pa, hindi pa tapos ang kaso. Oo, wala pang Hindi closure. pa close case. Wala pang husga yan. Kaya, patuloy pa rin natin. Ay, sama nyo, malay mo, bukas, bigla na lang sabi. Kamangalawa. Ay, ako. Kaya, yun, huwag tayong manghina. Kaya, ano ba sinabi? Principle, what is a principle? Nire-review lang po namin yung mga sinabi ni Pastor. Sabi, a principle is a fundamental o pangunahing truth that serve as a foundation for a system of belief or behavior for a change of reasoning. Ayan, yung pang-prinsipyo. At nabanggit ni Sister Marnelly kanina na minsan nababanggit ni Pastor na eto si Marnelly, ito si Cynthia, ganun. Unconsciously, hindi natin alam na andun na pala tayo dahil sa prinsipyo na ating napapakinggan at isinasabuhay. Kasi hindi naman tayo nagsasabi na eto ang gagawin ko, kundi doon nakikita na yung Holy Spirit yung nag-work sa atin. Hindi natin, unconsciously, hindi natin alam na, hindi naman natin pinlano na ito gagawin ko ngayon, magiging mabait ako, kundi Hindi scripted. hindi scripted. Ayun, scriptural. Yun ang sinasabi ni Sir Jao. Scriptural, hindi scripted. Oo. Hindi natin namamalayan na nandun na pala tayo, na ginagawa na pala natin. Kaya, very good. At yun din, at sinabi din ni Pastor, teka, marami ako dito talaga nakita. Sinabi ni Sir RJ kanina, yung panimula na it is like a ruby. At itong ruby is, ang sinabi, ayun, nawala sa akin. Ang ruby hindi ito nabibili. Very rare na magkaroon ng ruby. Kaya very rare din na itong possess mo, magkaroon ka ng prinsipyo ng being a virtuous woman. Kami nga mga mothers, kapag nagkakakwentuhan kami, may fellowship. Tapos may mothers na may isang mother na magkikwento na ganito siya, ganito. Nakakahanga. Kumbaga, parang sasabihin mo,
how to be you. Yan yung mga talata namin, how to be you. Pero nakakatuwa na makarinig ka ng ganoong mother na maa-appreciate mo kung paano nagwo-work ang Panginoon sa buhay ng bawat ina na nagbibigay ng kanilang puso sa Panginoon. Hindi naman, may intention talaga tayo na gawin natin kung anong tama. Na may intention tayo na i-please natin yung ating asawa at mga anak, pero hindi natin talaga kayang gawin to kung sa sarili lamang natin eh. Naku, lalo na ako, yung baga yung kwan ko, yung pasensya ko, ay nako, limitado. Pero yung prinsipyo ang na-adapt ko noon na may inattendan kasi ako na isang ganito ring mga seminar sa trabaho, yung pag-handle mo ng mga iba't ibang klase ng tao. Halimbawa, nakahandle kasi ako ng isang trabaho, nakakapag-handle ako ng grupo sa trabaho ko na kung saan I'm handling 30 persons. Wow. Yung 30 na kataong yun, may iba-ibang ugali. Eh yung dalawang anak mo nga, yun ang naging reference ko ha. Yung mga anak ko nga na sarili, sa akin mismo nanggaling, ako nagbigay ng prinsipyo sa kanila, nagkakaiba pa. How much more itong mga tao na iba't iba yung kanilang pinanggalingan, iba't iba yung prinsipyo nila. Kaya ang naging kon ko dito, yung bilog na, yung prinsipyo natin, hindi sasabihin yung mahaba yung pasensya. Hindi eh. Ang naging principle ko noon, circle. Bilog yung ating pasensya. Infinite. Pwedeng gawin din nating infinite. Yung wala siyang magiging limit. Kung maaaring, ewan ko sa iyo, Sister Marnelly, dumarating din ba sa iyo, sa asawa, sa anak? Yung sasabihin, napupuno na ako sa iyo. Yan yung mga kataga natin. Maapaw na ating lahat. Ano sinabi ni FPJ, yung kapag yung puno na yung salop. Puno na yung salop. Ano to? Title lang, alam ko title lang, puno na ang salop eh. Pa yun yun po. Di ba pag nagsasaing tayo, di ba ginaganon yung salop natin, yung takalan, yung babawasan, ipapantay. Hindi eh, talagang puno na ang aking pasensya. Pero talagang ngayon din, umiikot pa rin sa akin, hindi dapat mapuno. Talagang tuloy-tuloy pa rin talaga hanggang dumating yung time na makita mo yung presensya ng Panginoon, na ma-appreciate mo kung paano ka iniingatan ng Panginoon, yung prinsipyo mo, yung testimony mo sa iyong asawa at anak. At iyan yung malimit na kung sa akin. Sabi ko, baka magkasakit na ako sa puso. Pero hindi. Panginoon ang magbibigay talaga sa atin ng ganyang principle na kung saan ay doon lalago yung ating pamilya. Amen. Amen. Thank you, Ma'am Cynthia. Puno na ang salop. Yun yung Puno title. na ang salop. Yun lang talaga alam. Ito, sinabi rin ni Pastor, halimbawa, I will choose to do right when he is not right. Yun. I will choose to do good when he is bad. Amen. Mabigat mang That is dalhin. principle. Oo, that is principle. Mahirap mang dalahin. Pero principle to na ibinigay sa atin ng Panginoon. God will entrust natin and God will do the rest. Hindi walang if yan talaga. Oo. Walang if yan, hindi Eto yung pa. conditional. May nakita pa ako, naku, ang daming binigay ni Pastor noon. Walang pinagpalang asawang babae by accident. Yun. Amen. There is no accidental godly wife. You've got to work for it and pray to be a godly wife. All are intentional and there should be a process. Yan yung atin. Habang wag tayo magsabi na tapos na, kundi process talaga. Magkakaroon ng process yung ating prinsipyong pinanghahawakan. Amen. Pag intentional, mga kapatid, isip talaga yan. Isip, oo. May pag emotion biglaan. Pag intentional, at moody yan, paiba-iba yan. Pero pag isip na, pag na-fix na yung isip mo, itong virtuous woman, fix na ang isip niya eh. Tama po yung sabi ni Ma'am Cynthia, Ma'am Marnelly, hindi mo alam eh. Iba yung makakapansin. Kaya niya po, yun ang pinaka-the best. Pangit naman, pinansin yung sarili mo, hindi mo na mapapansin ng iba. Diba? Pinakamaganda, yung maririnig mo mula sa iba. Iba yun eh. Yan. Iba, naganto ka na pala. Kaya itong verse number 28, her children arise up and call her blessed. Her husband also, and he praised her. Galing sa asawa niya at galing sa anak niya. Maaaring hindi siya doon nakapokus. Sa kanya lang, trabaho lang ako ng trabaho. Akin lang, alam ko, ito yung tama sa harapan ng Diyos. Kaya sabi ni Ma'am Marnelly kanina, mga kapatid, hindi dapat yung asawa mo ang basehan ng ginagawa mo. Hindi dapat yung anak mo ang basehan ng ginagawa mo. Dapat Diyos. Amen.
Ang beneficiary, asawa mo. Ang beneficiary, anak mo. Pero ang nagmo-motivate sa'yo, dapat Diyos. Kasi kung ang motivating factor, ang nagmo-motivate lang sa'yo, asawa mo, aba, may limitasyon yan. Kung anak mo lang, may limitasyon yan. Pero could you imagine, kung sila ay gagawin mong beneficiary. Beneficiary lang sila. Sila lang ang tatanggap ng maayos na relasyon mo sa Panginoon. Nakanya po, sila lang ang tatanggap. At mamatindi nito, ay talagang mai-enjoy nila pag talagang bunga ng inyong relasyon sa Panginoon. Could you imagine, mga kapatid, ito si Ma'am Cynthia, ito si Ma'am Marnelly, gaya nga na nabanggit ko, mga kapatid, ay may mga anak silang nakikinabang na sa mga prinsipyong kanilang itinuro. Of course, naituro sa church, mula sa salita ng Diyos, na hindi nila kinontra, in-apply nila, mga kapatid. Naniniwala ko, hindi madali sa una sa kanilang i-apply yun. Kasi sabi nga ni Ma'am Cynthia, yung mundo may tinuro din naman, di ba? Mga kapatid, hindi naman sila dito pinanganak sa church. Di ba? May mga na-acquire na sila, may mga na-acquire silang mga prinsipyo sa mundo. Kaya yun, nakarating sila sa church, may pamilya sila, tapos yun yung i-apply. Hindi basta-basta. Hindi madali. Pero, intentional. Pinili nila, intention nilang i-apply. Nakanya po, kaya yung isang virtuous woman, strength of mind, yung valor, strength of mind, or spirit. Nakanya, dun sila malakas. Kaya mga kapatid, by the grace of God, kahit medyo parang mahirap pa, ginawa pa rin nila. Nakanya po, naniniwala ko si Ma'am Marnelly, si Ma'am Cynthia, may mga ginawa silang decision na kung sa totoo lang, kung emotion ang pag-uusapan, mga kapatid, di nila gagawin. Pero pinili nila, kaya nila nagawa ngayon, at ngayon pinakinabangan ng kanilang asawa, pinakinabangan ng kanilang anak. Ang matindi nito, mga kapatid, may iba pang nakikinabang. Okay, Ma'am Yes, Cynthia. Eto, nakita ko rin yung sinabi ni Pastor dito. Sabi niya, walang mabait na babae o lalaki by accident. Yan, amen. Nakikita ang totoong kabaitan sa panahon ng kaguluhan o panahon na may galit. O di ba kapag yung pagod ka na, pag doon na mainit ang ulo parang doon na mahirap na i-control yung iyong emotion. Diyan nakikita yung totoo nating karakter. Para bang yan, tama. actually, yan yung mga sinasabi ko sa mga anak ko para ba yan kapag nag-e-extract ka ng prutas, lalo na pag yung naggagawa ka sa juicer, diba? Habang pinipiga mo yan, lumalabas yung sarap. Parang yung tao na habang nahihirapan ka, diyan lalabas yung totoo mong pag-uugali. Mainit din ng ulo, diyan lalabas talaga kapag pagod ka, kapag marami kang problema. Kaya kapag may problema ka, malimit ko rin to sabihin sa kanila, pag meron tayong hinaharap na gusot o problema sa atin, huwag mong paulit-ulitin, eto ba tong problemang to? Katulad nung minsan. Si brother Noel, nawawala yung kanya yung sombrero yata. Nandun kami sa malayo. Nasaan ba yung sombrero ko? Saan ba yung sombrero ko? Talagang salita lang na salita. Sabi ko, hanapin mo. Huwag bibigyan mo yung panghanap mo. Pero sa salitang kanto, maganda rin panghanap yung bibig. Makikita ng iba. Marami kang katulong. Marami kang makakatulong. Kung ikaw lang, ikot yan ang ikot, ang tanong naman sa'yo, ano bang hinahanap mo? Yun. Kaso hindi umaalis. Tinago na pala ng isa, di ba, ma'am? Hindi, ang problema, hindi umaalis sa pwesto Ayun. Nasa sombrero ko. Hindi, joke lang po. Joke. Pero yun, Kako, kapag may problema, gumawa ng solusyon, Amen, isipin, ipanalangin, at humanap ng solusyon, huwag mag-focus doon sa problema. Kaya dyan lalabas talaga yung ating totoong ugali kapag tayo galit, kapag tayo pagod, Amen. kapag may problema. Wow, amen. Sabi po dito ni Pastor, the eagle has landed. Amen. Salamat po mga kapatid sa inyo po ang mga prayers. Nakarating na po ang ating mga Pastor with this company, mga kapatid. Doon po sa pinagdapuan ng eagle, di ko alam. Di ko sa ano po, basta punta po sila sa Pagadian. Pero di ko alam kung doon po yung airport. Doon ba mismo, ma'am? Okay. Yeah, alam ko lang din na doon sila sa Pagadian. Di ko alam kung Di ko alam. meron pang pupuntahan. Pero ang kagandahan dito, mga kapatid, the eagle
has Has landed. landed. Niabot na ang Agila. amen. At Bisaya na sila apo, ngayon. Medyo na ano po alam ko ma'am, na delayed po yung Nag-soar ano po nila. high kapag Apo. eagle soar high. Yeah. Yan, Pag-pray po landed natin na. mga kapatid, yung ating pastor. Pastor. Amen, amen sir, amen po. At katulad po na tinatalakay ni Ma'am Marnelli, ni Ma'am Cynthia po kanina mga kapatid, at ni Ma'am Marnelli, wag nating gawing namang lisensya yung pagod natin para naman, mga kapatid, sabi nga ni Ma'am, hindi pwedeng, sabi nga, narinig ko to kay pastor. Wag mong gawing lisensya pagkapagod. Hindi porkit pagod ka, lisensya na yan para magalit ka. Hindi porkit nakagawa ka na mabuti, lisensya na yan para gumawa ka na masama. Parang ang hindi maganda. Parang hindi timbang. Pag nakagawa ka na mabuti, salamat, ituloy-tuloy mo yan. Could you imagine, nakagawa ka na mabuti para gumawa na masama? Napagod ka, ang ganda ng ginawa mo, nagpagod ka, nagtrabaho ka naman talaga. Kaso naging dahilan para hindi maging maayos ang trato mo sa anak mo, sa asawa mo. Mga kapatid, hindi po tama yun. Kaya mga kapatid, dito sa pinag-uusapan natin mga kapatid, talagang building a good relationship with God talaga. Sa kadahilan ng talagang mahirap mga kapatid, pag yung nanay ay moody, yung virtues mo na mga kapatid, yun ang pinakamaganda kasi ang goal natin may strengthen yung triangle of marriage. At para may strengthen yan mga kapatid, each member of the family talagang dapat mag-establish ng maayos na relasyon sa Panginoon. Yung tipong hindi alam ni nanay, napapansin ng ibang tao, kakaiba ka, natutuwa ako sa iyo, ganto. Pero ikaw hindi mo pansin yun. Ikaw nagtatrabaho ka lang, ginagampanan mo lang ang responsibility mo bilang isang nanay. Di ba? Ginagampanan mo na, pero yung iba nakikita ng asawa mo, nakikita ng anak mo, bigla na lang magpapasalamat. Nay, salamat. Di ba? Minsan, hindi nila kaya yung iba, walang lakas ng loob. Minsan, sa testimony nila nasasabi. Sa ibang tao nila nasasabi. Pero sa mga young people, kung nakikinig kayo, huwag kayo mahiya. Kung nasabi nyo sa iba, sabihin nyo sa nanay nyo, Ma, salamat. Sabi ng kaklase kong, higpit mo raw. Pero sa akin, naramdaman ko, security. Ang naramdam ko, pagmamahal. Yun yan ang maganda doon, mga kapatid. Yan ang maganda doon. May sinabi dito si Pastor, thank you, Sister Marnelli. Amen, amen, amen po. Gusto ko marinig yung kwento nila sa kanilang business class. Business class na flight. Amen. Thank you, Ma'am Marnelli. Special seat sila special seat. Wow. Oo. At Ma'am Marnelli, maraming salamat sa totoo lang. special seat mo? Special seat silang lahat, kaya para silang nag-excursion. Wow, amen, amen. Hindi, pero si Pastor, nung kasama namin si Pastor na lumipad Apo. dati, na-special seat kami kasi akala siguro congressman yung nakasama. Nagtanong siya ng special seat. Eh kung Binigyan congressman kami. si Pastor nung magkasama kayo, presidente siya Ay, ngayon. ngayon. Oo. Presidente Amen, siya ngayon, amen, kasama amen. yung kanyang mga security. Mga security. Mga pastor po, yung kasama po ni Pastor Hill. They really soar high. Opo. At nung binubuk po namin yung ticket nila, sabi ko nga sa kanila, ang sarap sumama po para tignan lang yung mukha ng mag-excursion sila. Bata lang na yung excursion. Magkakatabi. Opo, kasi nung pinipili ko yung seats, ako yung na-excite talaga sa Amen. magkakatabing. Sana hindi ginalaw ng eroplano kasi Minsan, oo. Pero I think hindi nila igagalaw kasi prepaid naman yun. Wow, amen. Yung So, kagandahan sa prepaid, ma'am. Yes. Priority. Prepaid, priority boarding and Opo. everything. So, praise God for your Okay. safe arrival, Pastor. You're always welcome po. Amen. For your booking needs, charot lang. Ay. Mama. Ano pa natin yan? Pag-usapan pa natin. Pang-mission lang, pang-mission yung pang-book namin. Lang yan po. 10% Out of love. Hindi business. Nagtataka out of sila love. bakit kaya si Pastor nagpasalamat kay Ma'am Marnelli? Narinig niya naman, si Ma'am Marnelli po nagbubook po ng mga biyahe po na. Biyahe Siya po po. nakakalam ng mga pinagbabawal na technique. Hindi naman siya Ay, pinagbabawal. di ba? Legal, oo. Ano lang yon, mga hack ang tawag doon. Oo. Hack. Booking hacks. Oo. Yung Grabe, pala. mapalad yung mga sakay ng eroplano sinakyan nila. Pero Kaya may ilang nga. pastor yung nag-pray para sa safety ng Grabe cabin. siguro. Special flight yun. Oo, kaya masarap kasama si pastor sa mga flight eh. Oo nga. May Ay, nag-pray na malapit sa Panginoon. Amen, amen. Ayun. Amen. Sige po. Yan yung triangle. I hope na natutunan niyo po yung triangle of Paris kasi yung airplano po, parang triangle po yung dulo niya.
Hindi. Purpose yun nasa Hindi, loob. opo. Pero mga kapatid, ano po, siyempre kasiyahan natin to. At malaman natin na safe na pong nakarating ating mahal na pastor. And of course, babiyahe po yan by land, patungo naman po ng pinakasimbahan na po. Pag-pray nyo po at maging safe din po yung kanila pong travel by land, I think. Ilang kilometro na lang po yun. Malapit na lang yung mga kapatid. Ang mahalaga yung eroplano eh. sa byland po nila mga kapatid, may magsusundo sa kanila na dating kilalang kilala si pastor. Kaya excited na po yun na sunduin si pastor. Kaya mga kapatid, pag-pray po natin, babalik po sila dito mga kapatid na safe pa rin at maraming na-revive mga kapatid na mga mananampalataya sa lugar na kanilang pinuntahan. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga nagpunta po yun dito na pastor. Opo. Sila Tsaka po yun. kung may Okay nanonood po kayo ngayon or may mga relative taga Mindanao. kayo na nandyan sa may Pagadian, sa Buanga del Sur, papuntahin niyo po, paatinin niyo po sa revival. baka maubusan na si Ay, May midweek Baka service po kayo sa simbahan nyo. Atid Opo. pa rin po kayo. hindi po kasi maganda po yun eh. I think it's a very good opportunity to really be revived. Amen. Sa dami po nung pastor na kasama ni Pastor Hill and for Amen. sure, gagamitin sila ng Panginoon na makatulong na ma-revive ang Mindanao na mga mananampalataya. Amen. Amen. Kaya matagal na pinag-pray yan mga kapatid. Di lang tayo nag-pray dito, maging yung mga taga Mindanao. Talagang grabe ang panalangin nila. Kaya maraming salamat. Madami nag-pray at naniniwala ko pag mas marami ang nanalangin ay mas powerful yan mga kapatid. Yan ang ating pong paniniwala. Okay po. At sige po, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-uusap mga kapatid about the triangle of marriage. Kaya ito pong virtuous woman mga kapatid na pinag-uusapan natin. Ano siya? Hindi sabi nga ni Ma'am Marnelly, scripted, scriptural ang buhay niya. Ma'am Marnelly, dito ko lang katulog. Ma'am Cynthia, hindi scripted. Alam niyo po, pangit pag scripted eh. Alam mo na kagad yung mga, maganda yung mismong, sabi nga ni Ma'am Marnelly, may aha moment. Pag scripted, may pagpapanggap Wala yun na. eh. Ay, sabi pala ng tita ko, sabi niya, may script kayo dyan sa program nyo? Sabi ko, wala tita. Ha? Wala? Sabi niya, di ba? Akala ng mga viewers May natin, binabasa tayo. Alam scripted. niyo po kung bakit ito po Ma'am Marnelly. Alam niyo kung bakit? Parang hindi tayo nagkukontrahan sa prinsipyo. Yes. Naano niyo po? Kasi sa totoo lang, pare-pares na napapakinggan natin. Kung baga pinag-uusapan na lang natin, yan napakinggan na natin. Correct. Kaya, We are isa na one po in yan. spirit. Apo. At saka maikwento lang. Kung minsan yung dadating kami dito, sasabihin ni Pastor, eto yung ating topic. Doon kami nararatel ni Sister Marnelly. Oo. Kanina si Sir RG, sinabi niya, Kwan, yung triangle of marriage at ang Virtuous woman. As a virtuous woman. Kaya review kami ni Sister Marnelly. Dali. 5 minutes. Tinignan namin yung mga notes namin 4 years ago. Thank you, Pastor Hill. Bumabawi lang ako kasi pag ako po ang inano din, bigla lang ako sasabi, ito yung topic ko. Sige, sir. Hindi, mga kapatid dito, kasama sa training yan. At sa kakagandaan dito, hindi naman totoong binibigla tayo, di ba ma'am? Yes. Hindi naman tayo binibigla ni Pastor. Pag ikay nabigla, nagsabi kay Pastor, binigla mo ako, ibig sabihin matagal kang hindi nakikinig sa akin. Ang tagal ko na nagtuturo. Kaya wag ka magkakamali na sasabihin kay Pastor, binigla mo naman ako. Walang binigla. Walang binigla mga kapatid. lahat Ang paulit-ulit yan tinuturo ng ating mahal na Pastor. Kaya mga kapatid, pinapabot po namin, hindi po ito scripted. In fact, maging yung mga membro na nakikinig, hindi rin scripted yung pakikinig nila. Pati comment nila po. Opo, hindi rin scripted. Ano po yan? Base po yan sa napapakinggan nila. Opo. Ngayon din. At sa saka mga yung oras mga na ito. nakarang napakinggan in support. Yung spirit nila na-set na yung spirit nila, na-prepare ng spirit nila. Bakit? Saka din, napapakinggan na nila sa pulpit to eh. Oo. Kumbaga, walang, ay, ganun? Parang hindi Wala naman namang kokontra dito. wala Kumontra naman kayo. wala ko nabasa dito. Si Ma'am Wala Bella pa. Quinones, si Ma'am Bella, ay, ganun pala yun, ma'am. Ay, hindi. Sabi nila, oo nga po. Minsan, ang reply dyan, mga comment nila dyan, oo nga po, naalala ko po yung tinuro ni Pastor. May mga ganun, di ba?
Kaya mga kapatid, mga ano to, itong pinaka maganda, may review tayo. Sa totoo lang, wala lang bago dito. Maniwala po kayo mga kapatid. Nire-refresh lang natin, nire-re-echo lang natin mga kapatid ang mga prinsipyo yung tinuro ng ating mga pastor from the Word of God. Ma'am Marnelli, medyo mayroon ka Oo nabasa nga, ata sir, dyan, ma'am. na-excite ako sa Yes, ma'am. nabasa ko na sinabi rin ni Pastor Hill. Sabi niya, any relationship with a reservation or pag-aalinlangan ay hindi magiging successful. Fix the structure instead of just keep on repairing the cracks. Kasi usually, i-repair mo lang yung crack. Sabi ni Pastor, you fix the structure instead na magre-repair ka ng cracks. This is an altar commitment. Sabi nga ni Ma'am Chang kanina, walang naging magaling by accident. Lahat ay bunga ng pinili mong desisyon. Ang prinsipyo ng babaeng virtuous woman, ang pinili niyang desisyon ay ang kalakasan niya. Ang lahat ay ginagawa mo, dapat nagbibigay ng honor sa marriage ninyo. Grabe talaga. Triangle of marriage. Woo, grabe. Grabe ang respeto sa kanya ng kanyang mga anak Wow. Amen. dahil sa kanyang ginagawa. Amen. Ini-impart niya ang wisdom sa kanyang mga anak. Wala siyang ginagawa na hindi niya ini-explain sa mga anak niya. Wow. Amen. At lahat ng ginagawa niya, naiintindihan ng anak. Eto, kindness ang nag-govern sa kanyang dila, mahinahon, marahan na pagsasalita na may purpose. Wow. Amen. You have to have awareness of what you achieve today. Don't waste your time dahil hindi na babalik yan. Wow. Amen. Ano ang pinili mong buhay? Gumawa ka na ba ng desisyon? Be very careful with your words and your action. Pag ginamit mo ang kapangyarihan para abusuhin ang iyong asawa, kaduwagan yan. Ayan. Pwedeng pwedeng babae yung nag-abuse o yung lalaki ha. So huwag gamitin ng kapangyarihan sa iyong asawa dahil kaduwagan yan pagka against your wife or your husband. Anumang pasukin mo, i-enjoy mo. Ayan, laging sinasabi ni Pastor. The Bible is the word ultimate. The Bible is the word of God. Yon. Amen. Yung verse 26, sabi po doon, she opened her mouth with wisdom. Yeah. And in her tongue is the law of kindness. Yun po yung sinasabi ni Ma'am Marnelli kanina mga kapatid. Talaga, more on explanation. Alam niyo kung bakit more on explanation? Ginamit po dito yung word na wisdom. At pag sinabing wisdom, isip po yan. Pag nagsalita yan, hindi yung bunga ng emosyon, ng isip yan. Ano kanya po? Kaya pag nagsalita yan, hindi yung bunga ng galit, hindi yung bunga ng ano yan. Alam niyang tamang sasabihin niya. Ano kanya po? Kaya sabi dito ng Bible, and in her tongue is the law of kindness. Kindness, maayos talaga. Ay mga kapatid, could you imagine, ano yun, napakapalad ng mga nanay natin na sa simbahan na ito, nakikinig ng mga ganitong programa, alam nyo na yung dapat ayusin, alam nyo dapat i-improve, at meron talagang pag-asa maging maayos yung inyo pong marriage. Okay, at Ma'am Cynthia po, mayroong babasahin si Ma'am Cynthia. Oo, meron tayong, ito nakita ko to doon sa Woman in a Hard Times. May mga conflict yung ating marriage, sabi ni Pastor. Hard times are challenging period or difficult time. When your marriage is filled with conflict, don't give up. Always remember your commitment with God. Dahil lahat naman, Panginoon ang nagbigay sa atin eh. What therefore had God joined together, let no man put asunder. Know for sure that tough times are not going to last forever. There is light at the end of the tunnel. And yes, there really is an end to the worst time, no matter how endless they feel. Lahat yan, yung mga kahirapan sa buhay natin, hindi yan mamamalagi sa atin. Meron niyang katapusan. Kumbaga nga sa tunnel, pag pumasok tayo ng tunnel na madilim, saan ba dito may tunnel na madilim? Sa may EDSA, di ba? Parang dito sa Manila, yan yung pinakamalayo-layong tunnel. Mga ilang segundo din yan. Pero at the end of the tunnel, andyan yung liwanag. At yan din yung nagre-represent sa ating buhay. Humarap man tayo sa kabigatan ng ating buhay, meron pa rin yung liwanag dahil may Diyos tayo na
tumitingin sa atin, gumagabay sa atin. Interest lang natin yung sarili natin, mabira. Yung problema, hindi lang kayo may problema, lahat tayo, kanya-kanya lang. Pero yun yung paraan, magkakaiba lang kung paano natin tinatanggap at paano natin bibigyan ng solusyon. Pero lahat tayo naniniwala ng may Diyos, may common way tayo kung paano natin malalampasan at tatanggapin yung problema at malalampasan yung mga bigat na yan. Sabi nga nila, ma'am, yung problem given na yan. A real problem is our attitude towards the problem. Pag hindi maayos ang spirit mo, hindi maayos ang attitude mo towards the problem, yan ang pinakamalaki problema. Kasi yung problema, ma'am, given yan, mayroon bang taong walang problema? Oo, ito pa, sabi ni Pastor, hard time is not the problem, but our attitude during the hard yun na yan po. time. Yun na po yun. Ay, Kaya nako, mga kapatid, ang sarap-sarap, pakinggan. pero at kailangan natin ito balikan. tapusin, ma'am. Kailangan natin ito tapusin. Apo, Ma'am Marnelly. Sige, Ma'am Marnelly. Kagabi po, I think, nawala. Ayan, napindot ko pa. Parang nag-ikot. Sorry, na-excite kasi kami nag-uusap. Lumuwag yung battery. Parang kagabi po, nabasa ko somewhere na we are not on the same boat. Usually, di ba sasabihin, pareho, we're on the same boat. Sabi dun sa nabasa ko, we are not on the same boat. We are on the same storm. We are on the same storm. Iba-iba tayo ng life jacket na ginagamit. Diba? So, let's use the life-saving technique from the Word of God Amen. para talagang masisave tayo. Yung life saver natin dapat yung nakaangka tayo sa Panginoon, yung Word of God, kasi yun talaga kahit anumang mangyari, you will go through. Alam mo tong virtuous woman topic, ito yung pinaka-paborito ko sa lahat ng Amen. naging discussion namin with Pastor Hill before. Na kasi ano siya pabalik-balik, ano po to, 'di ba? Pagka hinimay mo yung virtuous woman, parang ganun pala dapat. So everyday, iisipin mo, ang layo pa ng lalakbayin ko. Marami pang asin ang lulunukin. Ang dami pa, 'di ba? Pero talagang to. Pero ang bait po ng Panginoon dahil binigyan niya tayo ng chance to really do more for Him. Every day meron tayong chance na maging virtuous woman to become more like Jesus. Sabi nga ni Pastor, di ba yung topic natin ngayon, to know Him more, to be more like Him. Kasi pag kilala na natin ng Diyos, we will be more like Him. And siya lang talagang titignan natin. Yung virtuous woman is a reflection of who God is. And let us all become a reflection of God in our lives. Amen. Ma'am Cynthia, may sasabihin pa kay Ma'am Cynthia. Ayan, everybody yan. Sinabi mo kanina na we are on the same same storm. We are but on the same different storm. Oo. Kaya doon din makikita na pwede rin tayong matuto. Huwag nating hayaan na mag-experiment natin yung buhay natin. Huwag natin hayaan na mag-learn tayo through doon sa mga experiences natin na nagpapahina sa atin. Pwede rin naman tayo na mag-learn doon sa iba na dahil nangyari to, hindi na natin at maiiwasan na natin. Kaya nga maganda tong programang to. May mga mothers na talagang nagbibigay ng kanilang mga Amen. experiences dito sa mga comment. At talaga, kung maaari nga lang, basahin isa-isa yung mga comment ninyo. At through that comments ay talagang natututo tayo sa bawat isa. Amen, mga kapatid. Ay talagang parang ayaw namin tapusin. Pero talagang oras na talaga eh. Ito yung isang bagay din na hindi mo pwedeng bago-baguhin. Kahit i-adjust mo yung oras, nasa isip mo, yun pa rin yung oras. Okay, kaya mga kapatid, hanggang dyan lang muna po tayo. Pero I hope na meron po tayo natanggap na pagpapala. Pinag-aaralan po natin to, lalo na in-open natin yung virtuous woman in connection sa pinag-aaralan po natin sa sa Triangle of Marriage. Hindi to, mga kapatid, sabi nga ni Ma'am Cynthia, pasimula pa lang. Hindi yan dyan, ano na ba yung ginagawa ko? Parang isipin, wala ka lang pag-asa. Hindi, mga kapatid, kung gagawin mo man checklist to, kung na-checkan mo to, sige, wala masama. Mga kapatid, sa totoo lang, marami talaga mababasa dito. Pero ang pinakapunot dulo, ayusin natin relasyon sa Diyos. Amen. Kasi lahat naman yan, bunga lang naman yan ng maayos sa relasyon niya sa Diyos eh. Kasi kung isa-isahin mo yan, parang scripted na naman yan. Ito dapat, kung magiging tulong ako sa asawa ko. Dapat, mga kapatid, lahat yan. In fact, yung virtuous woman, mga kapatid, siya kaya, parang wala lang eh. Yung iba nakakapansin. Na kanya po, ang dami niya na palang nagagawa na bunga
ng kanyang maayos na relasyon sa Panginoon. Marami itong verses na ito, ma'am. Mga kapatid, marami po ito. Huwag niyo po isa-isahin giyahin yan. Mahirapan kayo. Okay po, yung pinakamaganda, ang verse number 28, ay verse number 30. Favor is deceitful and beauty is vain, but a woman that feareth the Lord, she shall be praised. Okay, yung pinakamaganda, yung maayos na relasyon sa Panginoon. At lahat ng to, mga kapatid, mapapasayo. Bigyan ng jacket niya. Okay. Okay, kaya muli po maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay po sa ating pong programa at kami po ay masaya na patuloy po kayo na nakakasama po namin sa programa pong ito. Mga kapatid, sabihin ko po sa inyo, hindi lang po kayo may natututunan. Kami po ay may natututunan. Yeah, Maging amen. lalaki po ako, may natututunan din ako. Amen. Mga kapatid, lahat tayo may matututunan pag tayo ay nakinig lamang ng maayos sa ating pinag-uusapan sa programa pong ito. Okay, muli po, maraming salamat po at sa lahat po ng sumubaybay, naniniwala po kami na hindi po nasayang ang oras ibinigay po ninyo at you can share it also to others, your experience in this program. Pwede nyo pong i-share sa kanila yung mga kaalaman na natatanggap po ninyo. Hindi nyo alam, may mabibless. At pag na-curious sila, saan ba napapakinggan yan? I-open nyo to. I-send nyo sa kanila yung link. Huwag kang mag-alala. Next Tuesday, isi-send ko sa iyo. O may asawa ka, di ba? Friday, itong darating na Friday, isi-send ko sa iyo yung link. Makinig din siya. Yung asawa ko, di ba mga kapatid, maganda yung pinag-uusapan sa salita ng Diyos. Merong pag-asang maayos at may strengthen ang triangle of marriage. Okay, kaya muli po, maraming salamat po. Marami po nagpapasalamat po dito. Amen. Di na po namin maisa-isa yung inyo pong pagpapasalamat. At of course, ating po mahal na pastor. Pastor, maraming salamat. Lahat po kami dito ay nagpapasalamat na kayo po ang patuloy na ginagamit ng Panginoon para po sa bawat isa po sa amin. Okay, yun lamang po mga kapatid. Muli po at good afternoon po sa inyong lahat. Let's enjoy the rest of the day and let's always have the right spirit mga kapatid as we perform our duties and responsibilities for the whole day for the glory of our God. God bless you all po and bye-bye po sa inyong lahat. Bye! See you next Amen, Tuesday! amen. Bye!